Nakakalungkot pong isipin at nakakagalit at the same time na kung titignan natin, marami tayong mga kababayan na hirap bumili ng gamot or lalong lumalala ang kanilang sakit dahil hindi nga po sila nakakabili ng gamot dahil mahal ang gamot. At yung iba naman kadalasan ay namamatay or pumapanaw dahil hindi nakakapagpagamot dahil mahal po ang gamot. Tapos makakabalita ka ng ganito, bilyong-bilyong halaga ng gamot at bakuna ang hindi napakinabangan dahil na-expire at yung iba naman ay malapit na ma-expire. Hindi po biro ang halaga ng mga ito. Kagaya dito, 3 billion po ang halaga. And then ito naman, sabi sa balita, kabuuang halaga na 7.4 billion pesos. Napakalaking halaga po niyan. So kung iisipin po natin, hindi na nga nila natulungan yung mga kababayan natin na mabigyan ng gamot, yung mga kababayan natin na hirap sa buhay, hindi na nga natulungan na mabigyan sila ng gamot, nasayang pa ang napakalaking pondo ng taong bayan. Bilyong-bilyong halaga, no? 7.4 billion pesos, hindi po biro yan. Dahil yan sa hindi magandang sistema sa DOH. No? Marami tayong mga kababayan na hirap sa buhay na hindi nakakabili ng gamot para sa mga sakit nila. Lalong lumalala ang sakit, pumapanaw, namamatay dahil hindi nakakabili ng gamot. Tapos may ganitong balita. Saan ba kinukuha ang pondong yan na nasasayang, no? Sa pera ng taong bayan, sa tax, or sa inuutang nila. Di ba sana kung maliit lang ang utang natin, pero tignan nyo naman, lumobo na naman ang utang. Ayan, malapit na po mag 15 trillion. So, nakakalungkot. Tapos may mga balita ka pa na may ginawang unconstitutional na nag-transfer ng pondo mula sa ganitong opisina papunta sa ganitong opisina, na labag sa batas, na impeachable daw. 'Di ba? Hindi nila inaayos ang paggamit ng ating pondo, ng ating pera, ng pera ng taong bayan. Kaya ang nagsasuffer, tayo pare-pareho. Tumaas pa ang inflation natin. Ayan. So, sino pong matutuwa ng ganyan? Di ba? Ano pong masasabi nyo sa mga balitang ito? Sa napakalaking pondo, bilyong-bilyong pondo ang nasayang dahil na-expire yung mga gamot. Ano pong masasabi nyo na tumaas na naman po ang ating inflation? Kasabay niyan, tumaas na ng utang ng bansa. Ano pong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang po sa baba, basahin po natin pare-pareho ang inyong opinion. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, nakakatulong po yan sa video natin. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.